God first, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Okay. Sino ang mga anak ng Diyos? Taas ang kamay. Okay. Kung ikaw ang anak ng Diyos, dito sa lupa, pag ang tatay mo ay mayaman, sino ang tagapagmana ng lahat ng kayamanan ng tatay mo? Di ba ikaw? Amen? At kung sinabi ni Lord, giving wealth to those who love me. Ha? Yung pong nagmamahal sa Kanya, bibigyan niya ng kayamanan. Kayamanang hindi mauubos. Kayamanang hindi mo pa hinihingi, dumarating na. Amen po ba? Kaya ikaw payayamanin ka ng Diyos. Amen? Amen? Ang sabi ni Lord, tandaan nyo ito, silver and gold is mine. Pag binasa mo yung Biblia, ang inangkin ng Panginoon, hindi pera. Ang inangkin ni Lord, silver and gold is mine. Ang ating aralin, bibigyan ni Lord ng yaman ang mga nagmamahal sa Kanya. Number 1 step, love your God with all your heart. This verse, in Proverbs 8:21, the Bible verse states, I give wealth to those who love me, filling their houses with treasure. Ang iyong tahanan ay maraming treasure dyan. Hindi ka mawawalan, hindi ka mauubusan. Pati pala bigasan mo laging puno ng bigas. Hindi ka problema sa pagkain, sa ulam, hindi ka problema. This verse within the context of Proverbs 8 speak of wisdom and personified as a woman in her relationship with those who seek and love her. It suggested that those who pursue wisdom and love God will be rewarded with material blessing and prosperity. Hindi masama ang pera. Ang pera pwede mong gamitin sa kabutihan. Hindi masama ang yumaman. Basta ang yaman mo, gamitin mo sa kabutihan. Amen po ba? Kumpong rewarded, sabi dito, no? It suggests that those who pursue wisdom and love God will be rewarded with material blessing and prosperity. Ang tao po nabubuhay sa 4 na aspeto. Dapat malaman nyo yung 4 aspect of life. Hindi ka po magiging ganap o buhay na ganap at kasiyasiya pag wala yung, hindi kompleto yung 4 aspect of life. Ano yon? Spiritual, material, financial at physical. Kahit milyonaryo ka, mayaman ka, kung marami kang sakit, hindi ka pa rin masaya. Because health is wealth. Amen po ba? Palapakan natin si Lord. Okay, number 1. Proverbs 8:17 verse 21, nakalagay dito, highlights the idea that wisdom loves those who love her in that she possesses riches, honor, wealth, and lasting success. Hindi lang pala yun kayamanan ibibigay ni Lord. Yung wisdom, love, yung tao nagmamahal sa Diyos, bibigyan ng Diyos ng wisdom. Si King Solomon, hindi po pera, hindi ginto, hindi kayamanan ni King Solomon. Ang hiningi ni King Solomon, wisdom. Pag may wisdom ka, magkakapera ka. Wisdom, love those who love. Sino man nagmamahal sa Diyos, possesses riches. At hindi lang riches, honor, wealth, and lasting success.
mamanahin ng iyong mga apo ang iyong tagumpay. Ha? Ito pa ang sabi ng honor, yung kayamanan na mayroong karangalan. O, number 2. Number 2, this verse is often interpreted as a promise. O, tingnan nyo yung verse na yung binasa natin. Interpret as a promise of material blessing for those who are devoted to God and seek wisdom. Yung mga devoted sa Diyos. It's important to note that this is just one verse within the broader context of biblical teaching on wealth and prosperity, which also emphasize the importance of generosity, justice, and contentment. Alam mo, ang pinaka-importante sa lahat, contentment. Kasi ang pera, walang kabusugan yan. Yung kayamanan, walang kabusugan yan. Pero pag may kontento ka na, masaya ka. Kung mayaman, thank you Lord. Yung kayamanan yan, ipamimigay ko doon sa mga naghihirap. Amen po ba? At higit sa lahat, kahit mayaman ka, dapat matutong kang magtulong. Yung generosity, injustice, dapat marunong ka rin tumingin sa katarungan and contentment in your life. Amen po ba? Okay, number 3, is giving money a blessing? Yes. Tingnan mo yung mga taong hindi namimigay, malungkot. Sabi, bakit yan? Ako, pag binigay ko nun sa tao, sigurado may darating. No? Pero pag hindi ka magbigay, don't expect, walang darating. God is watching us. Ang Diyos, nanonood siya kung anong ginagawa mo. Amen po ba? Okay, sabi dito, as Jesus taught His disciple, it is more blessed to give than you receive. Sinabi ni Lord sa kanyang mga disipulo, mas mapalad ang nagbigay kaysa tumanggap. Amen? Amen po ba? Ang gusto ng tao, gusto lagi tumanggap. Ay nature ng tao yun eh. Pero ayaw naman magbigay. Ay gusto ng tao, umani. Wala naman siyang tinanim. That is the law of sower and reaping. Kung wala kang itinanim, huwag kang umasang aanihin. Pag inani mo yung ibang tinanim, magnanakaw ka. Amen po ba? Amen? Okay, God shower His blessing on those who obey His word. Isipin mo, shower of blessing. Yung mga taong sumusunod sa salita ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, nakaw, kapatid, babaha, uulan ng pagpapala sa iyo. Amen? Follow His example. Sabi ni Lord, follow His example and giving is an act of worship. Alam mo, ang pagbibigay is one of the act of worship to God. Sabi ni Lord, nagutom ako, pinakain niyo ako. Nauhaw ako, pinainom niyo ako. Wala akong damit, sinuutan niyo ako ng damit. Ako'y nabilanggo, dinalaw niyo ako. Sabi ng mga tao, Panginoon, kailan ka nabilanggo? Kailan ka nagutom? Sabi ni Lord, nang gawin niyo ito sa pinakahamak niyong kapatid, hindi niyo sa kanila ginawa, sa akin niyo ito ginawa. Amen? And number 4, why does God give people wealth? Bakit? Ang Diyos, binibigyan niya ang tao ng kayamanan. Sabi ni Lord, I want to be you happy. Amen po ba? God intention for wealth and prosperity. Ano bang intention ng Diyos?
Bakit may pinayayaman si Lord? Bakit yung iba hindi? No? God desires that the children use their wealth in prosperity to bring about positive change in the world. No? He calls us to be a good steward. Sabi ni Lord, used to be a good steward of the resources He has entrusted to us, using to bless other in advance His kingdom on earth. Ha? Dapat maging blessing to others. Last, number 5. What are the benefits of giving in the Bible? O, tingnan nyo, ang pagbibigay may benepisyo. Ha? Ito na yung huling aralin natin. What are the benefits of giving in the Bible? 5 biblical reasons why we should give. Ha? Number 1, to please God. Ha? To please God. Hebrews 13:6, do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are blessing to God. Huh? Amen? Number 2, benefits, I bring blessing. Blessing upon blessing. Number 3, it's a command. Yung palang pagbibigay, utos is a command. Ha? Amen pa ba? And number 4, to curb greed. Yung greedy, yung sakim. Para maiwasan mo yung hindi sa'yo, huwag mong kunin. No? Amen po ba? Ha? Bakit nagkagulo ang mundo ngayon? Because of dispute. Bakit nagkagulo ngayon ang mga kapitbahay? Magkamag-anak nagpapatayan dahil sa mana, dahil sa kasakiman. Amen? Amen po ba? And number 5, we are giving to Christ. Lahat ng binibigay nyo, ibigay nyo para sa Panginoon. Ito for the Lord. Ito para sa iyo, Panginoon. Pag yan ang ginawa mo, kapatid ko kay Kristo, sinabi ni Lord, I giving wealth to those who love me. Taas ang kamay. Close your eyes, then open your heart to the Lord and ask to Jesus. Sabi mo, Lord, give me wealth and prosperity for my family. Hallelujah. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya't Ama. Buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lupay. Naroon siya't lumalamay. Ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan. Para bang ang daigdig sa iyo'y pinakasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako Ay iligtas, pangako niya'y di nag-iiba, itulad ng iba. Ang Panginoo'y Tapat kailanpaman. Panginoon, alam namin na ika'y tapat sa iyong mga pinangako. Ang sabi mo,
pag inihayag ngayong salita, ito'y hindi babalik sa iyo na walang dalang biyaya at pagpapala. Pagpalain mo, Lord, ang mga prayer requests, mga handog ng aking mga kapatid, ang kanilang mga pangarap, ang kanilang pong mga pangangailangan dito po sa Hong Kong, sa kanilang employers, kanilang mga mahal sa buhay sa kanilang lugar, namin ito'y ingatan niyo. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang lahat ng ito, sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. God bless you all.